Since napag-usapan na din natin mga bossing, yang sagot ni BP Sara sa confidential funds. Eto nakikita ko ho mga kababayan, magiging masasama din po ito pagka nag-umpisa na po yung impeachment trial kay BP Sara. Ano ho mga kababayan, tignan nyo naman. Although ito ho ay February 20, 2025 pa, kaya lang yung mga ghost students, 'di ba? Ghost student, ghost employee, bakit napakarami? Sabi dito sa balita ng Inquirer.net, Department of Education, 52 million almost went to ghost student. Akalain mo yan, ano? Ulitin ko 52 million almost went to ghost student in 12 private school. So sa madaling salita ho, mga kababayan, merong mga nakalista na mga estudyante, etc., na pumapasok, nag-aaral, pero wala naman talaga. No? At pinopondohan ng gobyerno yon. Saan napupunta yung pondo na yon kung wala naman talagang pumapasok? Sabi dito, di ba ang galing ni BP Sara, pati mga kaluluwa pinag-aral sa private school. Aba, ibang level yung malasakit. Kahit may mga na EJK, at least may edukasyon pa din. Ay, nako po. Nakikita ko mga kababayan, yaan po ay masasama sa pag-uusapan o iimbestigahan doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Hindi lang huyang ghost student. Ano pa? Sara's 500 million na hindi maipaliwanag. Discombobulates. Biruin nyo ho yan. 500 million na hindi maipaliwanag, mga bossing. Ano pa? Napakadami po. Davao City, ghost employees, early funders of Duterte, EJK. Lahat na ho yata ng ghost meron, no? Lahat na ho yata ng ghost meron, mga kababayan. Ano pa? Meron pa dito Ito, Duterte tells COA sa Commission on Audit, mga kababayan. Ganyang kasiga ang dating Pangulong Duterte. Duterte tells COA, ghost employees, none of your business. Paano yun? Dating Pangulong Duterte, kailangan na namin i-check and balance to, kailangan namin i-audit to, ganyan. Hindi, wala kayong pakialam dyan, huwag niyong pakialaman yan. Hindi niyo business yan. Grabe naman. Boss, kailangan namin ipaliwanag yung pinondo dyan. Huwag niyong pakialaman yan. Di ho ba? Kung i-apply niyo ho ito, mga kababayan, doon sa mga kaso ng EJK din, same thing lang ho. Kaya sila umabot doon sa ICC, mga boss. Bakit to? Kasi hindi kayang pakialaman sila nung panahon na sila ho ay nanunungkulan. Mga boss. Yan lang ho. Ghost employees, none of your business. Sabi sa Commission on Audit, no? Ano pa? Bato de la Rosa, US Embassy called the restaurant cancellation. Ay, nako po, mga kababayan. Ang dami ho. At tinitiyak ko ho, ang bayang Pilipinas ay nag-aantay po ng kasagutan yan. Biruin mo ba naman? No? Ang ating mga kababayan, buwan-buwan, nakikita yung kanilang sinasahod. May kaltas na naman na tax, no? Wala Pilipino tayo kasama sa ating buwan-buwan na buhay yan May kaltas na tax Okay lang. Sige, nagagamit naman yan sa pagpapaunlad ng ating bayan. Kaso hindi ho doon napupunta, mga bossing. No, may mga katanungan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit 250 million? 250,000 pesos ang isang rest house? Hindi sinasagot. Tapos ito, yung mga ghost employees, none of your business. Magagalit ang sambayan ng Pilipino. Kaltas kayo ng kaltas sa amin. Tapos hindi nyo man lang ipaliwanag. No? Tapos may mababalitaan pa kami. Ghost student, nag-aaral. Wala naman palang estudyante. Saan napupunta yung pondo? Hindi napupunta doon sa dapat pagpuntahan
na makatutulong sa ating bayan para umunlad. Same thing ho dyan. O, mga ghost employees, may mga empleyado na nagtatrabaho daw pero wala naman. Eh saan napupunta yung sinusweldo ng mga empleyado na yon? Oh, di ba? May mga extra na singil sa gobyerno pero wala naman talagang gumagawa o wala naman talagang empleyadong ganon. Di ba? Kawawa ang bayang Pilipinas, mga bossing. Oh. Kaya lahat po yan kailangan maimbestigahan. Lahat po yan kailangan malaman ng mamamayang Pilipino kung ano talaga nung nangyayari po sa ating bayan. Sabi, salamat sa Diyos at di niya tayo pinabayaan. Talagang kapag ang Diyos ang kumilos, iba. Totoong Diyos po hindi si Kibuloy. Oh. Di ba mga bossing? Si Chi, One Squad, may mga SSS, PhilHealth din kaya yung mga yan? Eh, hindi natin alam. Pero sa dami ng mga nabanggit na yan, merong ghost employees, merong mga ghost students, in 12 private school. Di ba? Merong hindi mapaliwanag na 500 million. Di ba? Merong ghost employees ulit, early funders of Duterte's EJK. Kailan to ibinalita? October 30, 2024. Ano na? Binibigyan ho sila ng pagkakataon sa Kongreso, sa Senado, mga bossing, para ipaliwanag. Ano ang ginagawa nila? Eh wala. Ang dahilan nila, meron pong party. Diba? Ang dahilan nila, pinupolitika lang po kami niyan. Tapos ngayon, bakit aabot sa impeachment? Binigyan kayo ng pagkakataon pero sinayang nyo yung pagkakataon. Di kung sana sa Senate o sa Kongreso pa lang, sinagot nyo na yan, umattend kayo, inayos nyo yung sagot ninyo, no? At naipaliwanag nyo ng tuluyan, baka kaming mamamayang Pilipino ang magsabi, oy, pinupolitika nyo lang si VP Sara kasi nasagot naman nila lahat yan. Narinig namin. Eh nakatelevise pa ho, mga kababayan, yung mga hearing sa Congress. Di ba? Televise ho lahat yun, mga bossing. Baka tayo pa ho ang magtanggol sa kanila. Pero wala ho. Pati yung mga sangkot doon sa mga EJK hearing, wala, hindi mga nagpunta, ayaw ipaliwanag yung kanilang sarili. Tapos sasabihin, bakit ICC? Meron naman tayo sa Pilipinas. Eh kung yung mga yun nga, ayaw nyo puntahan, hindi nyo nire-respeto eh. Di ba? Pag sila ang nagpapunta doon sa kanilang mga hearing, kailangan. Pag hindi ka pumunta dito, isampina ka. Nek-nek nyo. Ang dating Pangulong Duterte nga, inutos niya, no? Huwag pumunta yung kanyang mga executive doon sa hearing ng Parmali. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. Samantalang ito, hearing ni Amy Marcos, nung nag-umpisa yung hearing, yung unang-una na ipaliwanag na lahat. Second hearing, papaliwanag ulit lahat. Sayang, pondo ng bayan, paulit-ulit, pajulit-julit. Kung makita nyo naman ho yung mga katanungan at pinag-uusapan dun, yun din. Parehas lang ho, mga bossing.